Kargamentong dugo sa Cannon Road, isang umaga neon sa Matarik at palikulikong ahon ng Cannon Road. Isang abandonadong refrigerated truck ang natakpuang nakaparada sa gilid ng daan. Walang driver, walang pahinante. Umaandar pa ang makina nito, ngunit sa likurang pinto ang container van, mayroong malapot at mapulang likido na tumutulo sa basang aspalto. Ano ang laman ang nagyayelong kagamento sa loop? Hindi ito frozen meat o lamang dagat, kundi 47 sako na siksik sa pinakputol-putol na bahagi ng katawan ng tao. Saan ito nanggaling? At bakit ito iniwan dun? Ang misteryo ng truck na walang driver ang makbubuka sa pinakamadilim at pinakamalaking sindikato ng human trafficking na matagal nang nakukubli sa nga anino. Nang umagang iyon, ang Cannon Road ay tila isang kanvas na bagong pinta. Ang makapal na hamok ay ayaw pang umalis sa mga gilid ng bangin, tamat na lumulutang sa pagitan ng hanay, nga puno ng pino. Ang palikulikong daan na iyon, isang mahalagang ruta na nakuknay sa Baguio at sa kapatagan ng La Union, ay karaniwang punong ugong nga makinang humaharurot para malampasan ang matatarik na ahon. Ngunit ng umagang iyon, may kakaibang pakiramdam. Mapapansin ito sa mga busina ng sasakyan na mas matinis at mas galit kaysa karaniwan, bandang alas 6 ng umaga. Habang pilit na sumisilip ang araw sa mga ulap, nagsimulang bumigat ang daloy ng trapiko sa kilometer 14. Hindi ito ordinaryong traffic na dulot ng isang truck na sumumplang dahil sa sobrang karga. Ang sanhi nito ay isang sasakyan na nakaparada ng maayos sa gilid ng kalsada na nakaharap sa bangin sa kaliwang bahagi. Ito ay isang refrigerated truck. Kulay ivory white ang ulo nito na may kupas na dark blue na guhit isang modelong karaniwang ginagamit sa paghahatid ng lamang dagat o frozen meat sa iba't ibang probinsya. Bahagyang nakaanggulo ang pagkakaparke nito. Umaandar pa ang makina, naglalabas ang manipis na puting usok mula sa tambutso na parabang ang driver ay bumaba lang saglit para umihi. Pero wala ni isang tao sa paligid. Si Mang Kiko, isang driver ng pampasaherong jeep, ang unang nahinala ng seryoso. 3 beses na siyang bumusina ng mahaba, inis na inis dahil bahagyang nakakain ang truck ang kanyang linya na nakpapahirap sa ibang malalaking sasakyan na lumiko sa makitit na kurbada. Kaya bumaba siya sa kanyang jeep, balak katukin o sigawan man lang ang driver. Hoy! Gising! Sa gitna kapang daan natutulog, sigaw ni Mang Kiko habang papalapit sa pinto ang driver's side. Madilim ang bintana dahil sa tin. Ginamit ni Mang Kiko ang kanyang buko para katukin ang salamin. Walang sumasagot. Sinubukan niyang buksan ang pinto at nagulat siyang hindi ito nakalok. Ang loop ng cabin ng truck ay ganap na walang laman. Walang wallet, walang nakasabit na susi, kahit ang maliit at lumang unan na karaniwang kasama sa mahahabang bayahe ay wala. Ang tanging narun ay isang uposing sigarilyo sa ashtray na matagal nang patay ang baga. Ang kakatwang sitwasyong ito ang nakudyok sa ibang mga driver na bumaba rin at mag-usisa. Pinakmasdan nila ang truck mula sa iba't ibang anggulo. Umaandar ang makina pero iniwan ang truck. Baka nagbawas lang sa gubat yan, sabi ang isang nakbebenta ang gulay na nasa likod ng jeep ni Mang Kiko. Sana man lang pinatay niya yung makina. Malakas sa diesel yang nga ganyang truck, dagdag naman ang isa. Pagkatapos, napunta ang kanilang nga mata sa likuran ng container van. Ang makapal na bakal na pinto ay saradong-sarado. Nakalok gamit ang isang malaking padlock na mukha pang bago, ngunit sa pinagduktungan nga pinto, may rumali. Sa ilalim na bahagi nito, may tumatagas na malapot na likidong kulay dugo na dahan-dahang pumapatak sa basang aspalto. Ang bawat patak ay hindi lang basta tubig. Ito'y malakit at may kakaibang kintab sa ilalim ang liwanag ng umaga. Dahil sa hindi mapigilang kuryosidad, tumalon si Mang Kiko sa hagdanan sa gilid ng van at sumilip sa isang maliit na siwang malapit sa pinto. Diyos ko po, bulong niya, na parabang naipit ang kanyang boses sa lalamunan. Sa madilim na loop, na tanging isang maliit na ilaw, mula sa cooling system ang nagbibigay liwanag. Nakita niya ang nga sako na gawa sa puting katsa na nakatambak. Ang nga sako ay magulo ang pakakalagay. Ang ilan ay basang-basa at may maitim na pulang mansa.
na parabang ibinabat sa kung ano. Ang isang sako sa pinakaibaba ay may malaking punit sa gilid. Ang nakita niya sa butas ay hindi bigas o isda. Nakita ni Mang Kiko ang isang maputla at makintap na ibabaw na parang laman, ngunit kakaiba ang hugis nito, kakaiba at nagbibigay nakakakilabot na pakiramdam kahit sa malayo. Agad na tumalon pababa si Mang Kiko. Ang mukha niya ay mas maputla pa kaysa sa hamok sa Cannon Road. Tumawag kayo ang pulis. Bilis. Sigaw niya sa mataong nagsisimula ng makumpol. Yung laman sa loop, hindi ordinaryo. Amoy panis na may halong kemikal. At hindi yun laman niyam hayop. 2 oras ang lumipas. Ang lugar ay napalibutan na matingkat na dilaw na polistape. Dumating na ang opisyal mula sa lokal na istasyon pulisya at ngayon ay hinihintay nila ang scene of the crime operatives. SOCO, team mula sa PNP Car Regional Headquarters. Ang amoy na noong, una ay kakaiba lang, ngayon ay parang isang matinding pisikal na atake na. Ang matapang na amoy ing dugo na may halong formaldehyde at isang matapang na kemikal ay tumatagos mula sa refrigerated truck na ngayon ay nakapatay na ang makina. Si Sargento Johnny Cruz, ang in-charge sa crime scene, ay nakatakip ang ilong habang pilit na nakutos sa kanyang nga tauhan na may garagal na buses nang dumating ang SOCO team na kumpleto sa protective suits at face masks. Lalong tumindi ang tensyon. Sila ang unang gumamit na bolt cutter para sirain ang makapal na padlock. Clang! Bumaksak ang padlock sa aspalto. Dahan-dahang binuksan ang nga pinto, truck. Isang bukso nagyayelong hangin na may kasamang masangsang na amoy ang biglang lumabas na nakpatras sa lahat. Nasa loop, 5 metrong radius. Kinumpirma tanawin, sa loop ang kinatatakutan ni Mang Kiko. Ang naputing sako binilang nila, 47. Bawat isa ay may mansa ang maitim na pulang likido. Ang ilang sako sa ilalim ay lubo sa isang lawa ang malapot na pulang likido na halusan na tunaw na yelo. Dahan-dahang hiniwa ang isang SOCO agent ang isang sako. Sa ilalim ng manipis na plastik, natakpuan nila ang piraso ng laman at himaymay. Pamilyar ang hugis ng nga ito, ngunit hindi normal ang laki. Isang opisyal, isang veteranong forensic pathologist na sanay na sa itsura ing kamatayan sa loop ng maraming taon, ang yumuko para suriin ang isang maliit na piraso ing laman na nakausli. Nanlaki ang kanyang mata sa laikot ng protective goggles. Ang piraso ay tila bahaging katawan na tinakpas ng may katumpakan ngunit may kalupitan. Ang ilang hiwa ay malinis na para bang gawa ng isang profesional na alam kung ano ang kanyang hinahanap. Agad siyang bumulong sa kanyang kasamahan, hindi ito hayop, connective tissue, buto. Kumuha kaagad any example para sa pagisuri. Sigurado ako tao ito. Ang bulong na iyon, kahit mahina, ay may bigat na parang isang malaking bato na bumaksak sa ilalim bangin Cannon Road. Ang abandonadong truck na ito ay hindi lang naglalaman ordinaryong kontrabando. Naglalaman ito isang nakakakilabot na katotohanan na yayanik sa Baguio, La Union. At marahil sa buong bansa, ang misteryong truck na walang driver ay naging isang ganap na katatakutan. Ang tanong ngayon ay hindi na kung nasaan ang driver, kundi sino ang may-aring nalaman loop sa 47 sako at bakit sila napunta sa Cannon Road. Ang kumpirmasyon mula sa forensic pathologist ay kumalat na parang apoy na binuhusan gasolina. Sa loop lang ilang minuto, ang lugar sa paligid ng refrigerated truck sa Cannon Road ay hindi na lang basta crime scene. Ito ay naging isang crisis zone. Ang balita ay mabilis na ipinasa sa pamamagitan ng radyo gamit ang kode at kumalat mula sa bibig na may kasamang buntong hininga hindi makapaniwalang pagtanggi na nagtulot reaksyon na lampas sa kapangyarihan maliit na istasyon pulisya sa lugar. Si Police Colonel Richardo Velez ay isa sa mga unang nakatanggap na paunang ulat sa PNP Car Regional Headquarters. Noong oras na iyon, humihigop siya ng itim na kape sa kanyang mesa. Sinusuri ang papeles ng isang nakakainip na kaso ng korupsyon. Isang refrigerated truck na walang driver, sir, sa Cannon Road. Sa loop,
Hinihinala naming laman lupang tao, 47 sako po, sabi intensyonadong boses ng hepeng investigasyon sa kabilang linya. Halos mabitawan ni Feles ang kanyang tasang kape. Laman lupang tao? 47 sako? Hindi ito isang simpleng pakatuklas ng bangkay. Ito ay isang eksena mula sa isang horror crime film. Si Feles, isang batang opisyal na kilala sa kanyang idealismo at matalas na analytical skills, ay nakaramdam ng adrenaline rush na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang kaso ng korupsyon na hawak niya ay biglang naging parang mumo na lang. Ay secure ang lugar. Ilayo ang lahat ng media. Papunta na ako diyan kasama ang isang malaking soko team. Kung kailangan, gumamit na helikopter. Huwag hayaang maging hadlang ang traffic. Utos ni Feles. Ang boses niya ay matatak. Pilit na itinatago ang matinding pakabigla. Wala pang 2 oras. Dumating na sa Cannon Road ang isang pinaksanip na timula sa regional headquarters na personal na pinamumunuan ni Feles. Ang amoy sa paligid ng truck ay mas matindi at mas nakakasulasok kaysa sa nayulat. Ang metalikong amoy na dugo, ang amoy na bubulok na laman kahit na ito'y nagyelo, at ang kakaibang amoy na kemikal ay tila isang minadaling pagtatangka na linisin o itago ang kargamento. Nilapitan ni Feles ang truck, suot ang puting soko protective suit. Nakita niya si Sargento Cruz at ang iba pang nga opisyal na mukhang nakakitang ni isang bagay na kumuha sa kanilang kaluluwa. Sargento Cruz, ano ang sitwasyon sa loop? Tanong niya. Ang boses niya ay bahagyang nabago dahil sa mask. Hindi may larawan. Sir, lunok ni Sargento Cruz. Yung nga sako. Ang ilang piraso, naniniwala kaming nga binti at braso. At may maliliit na piraso na parang internal organs. Napakalinis, pagkakaputol. Hindi ito ordinaryong pagpatay. Sir, ito, negosyo ito. Tumango si Feles. Alam ko. Tama. Ang nga serial killer ay karaniwang iniwan ang buong katawan o tinatatat ito nang walang kaayusan. Ngunit ito ay sistematiko. Sa loop ang track na ngayon ay mas maliwanag dahil sa mga karagdagang spotlight. Nagsimulang magtrabaho ang soko team. Sinuri nila ang bawat sako na itinuturing na isang piraso ang ebidensya na naglalaman ang nabahagi ang isang namatay. Nakakita sila ang mga supot ang dry ice na halos matunaw na nagpapahiwatik na ang cooling process ay ilang oras nang nabigo. Sa isang sako na may malaking punit, malinaw na nakikita sa gitna ang piraso ang laman ang isang bahagi ng pelvic bone na pinutol gamit ang isang electric saw. Ngunit ang pinaka-nakapahala ay ang natakpuan sa sahig ng container fan, isang basang papel na etiketa na halos matunaw na, ngunit may bahagi pa ring nababasa, mayroon itong serial code at isang kupas na logo ng isang institusyon. Sa ilalim ng logo, 2 salita lang ang natira. Hospital. Kuhanan ng litrato, ang etiketang yan at ingatan ng mabuti, utos ni Feles sa soko photographer. Ang pagkakatuklas na ito ay lalong nakpatibay sa kanyang paunang hinala. Ang kargamentong ito ay hindi galing sa kung saang gubat, kundi mula sa isang medikal na institusyon, isang katotohanang nagtudulot ng isang malaking kontradiksyon. Paano nangyari na ang isang institusyon na dapat ay nagliligtas ng buhay ay nasangkot sa ganito kasuklam-suklam na krimen? Nagsimulang dumami ang pressure. Sa labas ang police line, nagsimulang makumpol ang media, ang kanilang telephoto lens ay matalas na nakatutok, sinusubukang makuha ang bawat detalye. Tumunok ng ilang beses ang telepono mula sa kanyang commander na nagpapaalala kay Feles sa delikadong sitwasyon. Feles, tandaan mo, hindi lang ito isang kasong kriminal. Ito ay isang isyong politikal, moral, at pampublikong sentimiento. Kung totoong galing yan sa isang ospital, makakaroon ng malaking lindo. Mag-ingat ka, huwag kang padalus-dalos sa pag-akusa, sabi ang kanyang commander na may bigat sa buses. Naintindihan ni Feles na ang kasong ito ay kinasasangkutan ang 2 sa pinakamahalaga at sensitibong sektor, logistics at pampublikong kalusugan. Kung may mga maimpluwensyang tao na kasangkot,
Ang investigasyong ito ay maaring mabilis na isara o siya mismo ang maaring mapahamak. Huminga ng malalim si Feles. Pilit na iwinawak si ang amoy na nagsisimulan ng kumapit sa kanyang damit. Tinitigan niya ang ngaputing sako. Impound ang buong truck at ang kargamento. Lahat ng ebidensya ay kailangang dalhin sa Central Crime Lab sa Baguio para sa masusing pagsusuri at pagkakakilanlan. Habang tumataas ang araw, na nagtataboy sa hamok palayo sa Cannon Road, nakatayo si Feles sa tabiing truck. Alam niya na ang duguan nitong kargamento ay ang pinto patungo sa isang sistematiko at nakatagong criminal chain, isang network na maaring matagal nang nak-operate sa ilalim mismo ng kanilang nga ilong. Magsisimula tayo sa plaka ng truck at sa etiketang yan, bulong ni Feles sa sarili na nakpapaanda sa makina ng investigasyon na magdadala sa kanya sa pinakapusot ng kadiliman. Ang paghaharap sa pagitan ng batas at ng madilim na kapangyarihan ay nagsisimula pa lang. Ang opisyal na ulat mula sa PNP Regional Headquarters ay inilabas 3 oras matapos malis ang refrigerated truck mula sa Cannon Road. Ang ulat ay maingat na isinulat, sinasabi lamang na may natakpuang maraming biological specimens na hinihinalang mula sa tao at kinukumpirma na isang masusing investigasyon ang isinasagawa. Ngunit ang mundo ng media ay mas mabilis kaysa sa burokrasya. Ang reporter na nakalusot sa police line sa Cannon Road ay naglabas na ang testimonya ang saksi mula sa pulang patak sa aspalto hanggang sa hindi may larawang amoy. Ang headline kinabukasan ay isa ang direksyon. Bagamat makakaiba ang tono, karga ng katatakutan sa Cannon Road. Yumanik sa Baguio mula sa isang lokal na pahayagan. Kargo, NG Dugo. Iskandalo sa karapatang pantaw mula sa isang pambansang broadsheet at ang pinaka-provocative. Hanggang saan mabibili ang pagkatao mula sa isang sikat na kolumnista. Ang sama kapito, ang Pilipinas ay nasa estado ng pagkabigla. Ang mataw ay nakumpol sa makapihan, sa simbahan, sa mga palengke, isa ang pinag-usapan. Ang maputing sako na iyon, ang pinakakakilakilabot ay ang kawalan ng katiyakan, mga biktima ba sila ang isang malawakang masaker, o may mas malalim at mas sistematikong dahilan sa likod nito? Ang takot na ito ay nagsimulang sumira sa tiwala ng publiko sa mga institusyon. Sa PNP Crime Laboratory, si Colonel Ricardo Feles at ang kanyang pangunahing team ay hindi pinansin ang ingay sa labas. Nakatuon sila sa 2 bagay. Malalim na pagsusuri mula sa laboratorio at paglutas sa palaisipan ng logistics. Dumating ang paunang resulta ng forensic pagsusuri ng gabing iyon at kinumpirma nito ang pinakamatinding kinatatakutan ni Feles. Coronel, sabi ni Dr. Elena Ramos, Head ng Crime Lab, na may pagod sa buses. Nagsagawa na kaming paunang pagkakakilanlan mula sa mga random sample sa putpusujum sako. Inilata niya ang ilang dokumento sa mesa. Kumpirmado, lahat ay human tissue. Hindi buong organo, kundi malalaking piraso muscle, adipose tissue, at ilang internal organs, kasama ang piraso ng buto. Ito ba'y mga bangkay na brutal na tinatat o profesional na pinutol? Tanong ni Feles. Bumuntong hininga si Dr. Ramos. Diyan nagiging nakakabahala, Coronel. Ang piraso ay nakpapakita ng precision. May mga malinis na surgical incision sa mga kasukasuan at connective tissues. Nakakita rin kami nga bakas preservative, isang uri ng solusyon na karaniwang ginagamit sa pag-preserve nga tiyadafor para sa medical na pag-aral o pananaliksik. Hindi ito gawa ng karahasan sa tahanan o krimen sa kalye. Gawa ito ng isang profesional. Ibig sabihin, malamang na ito'y mga bangkay mula sa ospital na ginamit sa maling paraan. Pagtatapos ni Feles, matalas ang kanyang mga mata. Hindi pa natin makumpirma, pero malinaw ang indikasyon. Ang sigurado, ang organo at tissue na ito ay prinoseso, isinilit, at pinalamig para sa layuning transportasyon, hindi para itapon. Ang ito ay kargamento diin ni Dr. Ramos, na binidyang diin ang huling salita. Bukod sa maresulta ng forensic, ang team ng investigasyon ay sumalpok sa isang pader sa pektres
eng nga dokumento. Ang plaka eng truck ay nakarehistro sa isang mabilis cargo express, isang kumpanyang may address sa labas eng probinsya. Ngunit nang puntahan eng team ang address, isang abandonadong bodega ang kanilang natakpuan. Kinumpirma eng mga kapitbahay na halos 2 taon nang sarado o hindi nak-operate ang kumpanya. Walang malinaw na CCTV footage na nakakuha sa driver habang iniwan ang truck at kakaunti ang fingerprints sa cabin na nakpapahiwatig na ito ay profesional na nilinis. Ang pangalan sa isang resibo na natakpuan sa isang lihim na compartment ay peke. Isang multo ang kalaban natin, sabi ni isang batang investigador na may pakadismaya. Toto ang truck, toto ang kargamento, pero ang may-ari at nakpadala ay walang katawan. Tumayo si Feles at lumapit sa isang malaking whiteboard sa kwarto. Isinulat niya ang isang malaking tanong sa gitna. Saan ang destinasyon ng kargamentong ito? Kung ang truck ay gumagalaw mula point A patungong point B at B ang destinasyon, kailangan nilang hanapin ang destinasyon, hindi ang pinakmulan eng isang patay na kumpanya. Ipinakita eng route analysis na ang Cannon Route ay isang daanan patungo sa Port of Manila o isang land route patungo sa maprobinsyang may hangganan sa ibang bansa. Hindi ito isang krimen na nagtatapos sa Baguio, sabi ni Feles sa kanyang team. Ang pirasong ito ay inihanda para sa isang mahabang paglalakbay. Ang target ay ang black market para sa mga organo o isang network na bumibili ng cadaver para sa iligal na pananaliksik. At sa sandaling iyon, dumating ang tunay na pampulitikang pressure. Isang mataas na opisyal mula sa Department of Health ang tumawag kay Feles nang hindi inaasahan. Ang kanyang boses ay hindi nagtatanong tungkol sa progreso, kundi may halong babala. Coronel Feles, pakiusap, protektahan ang reputasyon ni ating niya pampublikong institusyon sa kalusugan. Huwag magakusa agad in mga ospital. Ang epekto nito ay maring permanenteng sumira sa tiwalaing publiko, sabi ing opisyal sa malamig na tono. Alam ni Feles na ang babalang iyon ay ang simulangi isang tunggalian sa pagitan ng institusyon. Ang kapangyarihan sa likod ng madilim na negosyong ito ay isang kapangyarihan na kayang kontrolin ang direksyon ng lipunan at pigilan ang investigasyon ng pulisya. Tumingin siya sa kanyang team na mukhang determinado ngunit may pangamba. Hindi tayo makakusa. Magpapatunay tayo. Sabi ni Feles, ang kanyang boses ay kalmado ngunit punong autoridad. Ang target natin ngayon ay yung nasirang etiketang hospital. Kailangan nating itukma ang serial code at ang kupas na logo na yun sa database ng hospital sa buong Northern Luzon. Ang krimeng ito ay nagsimula sa isang lugar na dapat ay nakpapagaling. Ang tanong na rhetorical eng media hanggang saan mabibili ang pagkatao ay naging pangunahing tanong na ngayon na nagtutulak sa buong investigative team. Ang sagot ay nakatago sa likod ng mapinilipit na medical na ulat at makapekeng permit sa transportasyon. Sa gitna ng kalituhan ng impormasyon, pampulitikang pressure at ang amoy ng dugo na nanatili pa rin sa kanilang imahinasyon, ang PNP Regional Headquarters ay naging sentro ng isang operasyon na hindi regular ang pinti. Si Police Colonel Richardo Feles, 35 taong gulang, ang puso ng operasyong iyon. Kilala siya bilang isang taong kalmado sa ilalim ng pressure, ngunit ang kanyang bahagyang malungkot na mga mata ay nagtatago ng sugat mula sa mga lumang kaso na hindi pa nalulutas. Si Feles ay hindi ang tipong pulis na umaasa sa lakas, umaasa siya sa lohika at psikolohiya. Bilang top-notch sa Philippine National Police Academy, kilala siya sa kanyang pambihirang kakayahang pagtakpi-takpin ang walang kaunayang detalye upang makabuo ng isang malinaw na pattern. Tinatawag siya nganyang nga kasamahan na arkitekto ng kaso dahil palagi siyang nagsisimula sa istruktura bago punan ang nga detalye. Ngunit sa likod ng kanyang profesionalismo, ang kasong ng truck sa Cannon Road ay sumagi sa isang sensitibong sugat. 8 taon na ang nakalipas. Nawala sa kanya ang kanyang asawa, isang doktora na nagtatrabaho sa administrasyon ng isang malaking
ospital sa Maynila sa isang kahina-hinalang aksidente sa sasakyan bago pa man niya planong ilantat ang maling paggamit ng pondo sa kanyang institusyon. Ang kasong iyon ay isinara bilang isang aksidente. Ang sugat na iyon ang humubo sa kanyang etika sa trabaho. Hindi naniniwala si Veles sa mga pakakataon, lalo na kung may kinalaman ito sa mga makapangyarihan. Ngayon, na may malinaw na indikasyon na isang medikal na institusyon ang sangkot sa human trafficking sa anyo ng kargamento, bumalik upang multuhin si Veles ang kanyang malagim na nakaraan. Ang kasong ito ay isang pagsubok sa moralidad nating lahat. Sabi ni Veles habang nakatayo sa harap ng maliit na team na personal niyang pinili. 5 sa mga pinakamahusay at pinakakatiwalaan niyang tao sa rehiyon. Ang team ay binubuo ni Police Captain Engler Reyes, isang batang henyo sa digital forensics na halos antisocial. Ang kanyang trabaho ay recover ang data mula sa anumang electronic device na naiwan sa truck at i-trace ang online footprint ng multong kumpanya. Si Master Sergeant Ben Chavez, isang dating undercover agent na magaling sa disguise at may malawak na networking na impormante sa mga pantalan at black market. Ang kanyang misyon ay mag-infiltrate at hanapin ang huling destinasyon ng kargamento. At si Dr. Elena Ramos, hepe in crime lab. Bagamat hindi pulis, siya ay isang mahalagang tactical ally ni Veles sa pag-unawa sa makumplikadong medikal na detalye. Itinuro ni Veles ang whiteboard kung saan gumawa siya ng 3 pangunahing kategorya: logistics, truck at kumpanya, medical, mabiktima at hospital, at financial, pondo at network. Mayroon tayong 2 linggo bago pa tayo pilitin ang presyo mula sa Maynila na ipasa ang kasong ito sa Camp Cremo. Mas malala, bago nila ipasara ang kaso dahil sa national security reasons, kailangan nating kumilos ng mabilis at tahimik. Ang unang pressure ay mula sa kanyang sariling commander, si Brigadier General Armando Gomez, isang veteranong opisyal na mahinahon ngunit praktikal. Veles, alam mong hindi ito ordinaryong kaso. May mga malalaking panggalan na nababalitang sangkot. May balita na isang dating senador ang may-ari ng isang malaking logistics company na may koneksyon sa multong kumpanya mo. Ang ospital na pinahihinalaan ay pag-ari ng isang pundasyon na pinamumunuan ng bigiting tao. Sabi ni General Gomez sa kanyang opisina, tensyonado ang kanyang mukha. Ang trabaho ko po ay hanapin ang katotohanan. Sir, sino man ang sangkot? Matigas na sagot ni Veles. Alam ko ang moralidad mo, Richardo. Pero ang politika ay ang sining na pakikipagnegosasyon sa katotohanan. Kung masyado kang malalim sumisit, babaliin nila ang daliri mo. Siguraduhin mong sapat ang tibay ng ebidensya mo, babala ni General Gomez. Hindi bilang isang banta kundi bilang isang mapait na katotohanan sa sistema. Isang panlup na tunggalin ang nagsimulang mabuo sa isip ni Veles. Kailangan niyang balansehin ang kanyang idealismo sa paghahanap ang katotohanan at ang realidad ang kapangyarihan. Sa kabilang banda, nagtagumpay ang team ni Captain Reyes sa pag-identify ng barcode at logo na natira sa nasirang etiketa sa truck. Coronel, naitugma namin ang serial code sa mga procurement record ng medical supplies na ginagamiting 3 malalaking ospital sa Baguio, ang Baguio General Hospital, ang SLU Hospital of the Sacred Heart at ang Cordillera Medical Center. Ulat ni Reyes, nakatutok ang mata sa kanyang laptop. Pero isa lang sa kanila, ang Cordillera Medical Center, ang madalas na umorder ng preservative solution sa dami na kakaiba at lampas sa normal na pangangailangan ng isang molgu, Cordillera Medical Center. Ang pangalang iyon ay tumata sa isip ni Veles. Ito ang ospital na itinata ng pundasyon na dating pinamumunuan ng dating senador na binanggit ni General Gomez. Ang masamang siklo ay nagsisimulang mabuo. Kinuha ni Veles ang kanyang telepono. Kinontak niya si Chavez na handal na sa field. Master Sergeant, ang target ngayon ay ang Cordillera Medical Center. Huwag kang pumasok ng direkta, kumuha ka ng impormasyon mula sa mga tao, sa paligid ng morgue o sa sanitation department. Kailangan nating malaman kung paano nailalabas ang mga bangkay sa likurang pinto. Tumingin muli si Veles sa whiteboard. Nagdagdag siya ng isang pangalan sa ilalim ng kategoryang Financial, Cordillera Medical Foundation. Ang kaso ngayon ay may malinaw na layunin, ilantat ang iligal na paggamit ng bangkay sa Cordillera Medical Center bilang
unang hakbang sa kadena ng human trafficking. Para kay Veles, hindi lang ito tungkulin. Ito ay isang paktubos. Kailangan niyang tiyakin na ang katotohanan sa likod ng refrigerated truck sa Cannon Road ay may lalantad at may pakita na ang pagkatao kahit na ito'y ipinagbibili ay maaari pa ring protektahan ng batas. Isang makulimlim na umaga ang sumalubong sa Baguio na parabang ang kalikasan ay nakikiramay sa malungkot na atmosfera ng lungsod. Habang ang atensyon ng publiko ay nakatuon sa masasamang alegasyon sa Cordillera Medical Center, hinati ni Colonel Veles ang kanyang team. Isang bahagi ang nag-imbestiga sa medical na institusyon, habang si Veles mismo ang pumili na habulin ang multo sa mundo ng logistics. Naniniwala siyang ang pag-unawa sa paraan ng transportasyon ay maglalahat kung sino ang nak-order ng nakakakilabot na kargamento. Ang kanilang pangunahing target ay ang nakarehistrong address ing Mabilis Cargo Express, ang multong kumpanya sa plaka ing truck. Ang address ay nasa isang lumang industrial park sa gilid ng probinsya, halos 5 oras na biyahe mula sa Baguio. Nakpasya si Veles na puntahan ito kasama si Captain Reyes, ang digital forensics expert na may matalas ding kakayahan sa observation. 2 taon nang sarado ang kumpanyang ito, pero nakaroon silang akses sa isang well-maintained na truck at nga mukhang lehitimong papeles. Ibig sabihin, sila ay isang front company na sadyang pinanatili pagsusuri ni Veles habang nasa biyahe. O maaaring sila ay isang kumpanyang naibenta na, pero ang lumang pangalan nito ay binili na bagong network para sa isang lihim na layunin. Ang pagbili ng panggalan ng isang patay na kumpanya ay mas mura at mas mabilis kaysa sa paggawa ng bago. Dagdag ni Reyes, nakatutok ang mata sa digital map nang makarating sila sa sira-sirang industrial park. Ang Mabilis Cargo Express ay nasa isang solong bodega sa dulo nito. Ang gusali ay halatang sira na. Ang pintura sa pader ay natutuklap, ang bakal na pinto ay kinakalawang, at ang padlock ay mukhang makapal at luma. Sumalubong agad sa kanila ang amoy, alikabok at amak ng sirain ni Veles ang kadena ng padlock. Sa loob, ang espasyo ay tahimik, malamig at walang laman. Isang maliit na opisina sa sulok ang mayroon lamang isang umugang kahoy na mesa, isang sirang upuan, at isang makapal na alikabok. Walang computer, walang mahalagang dokumento, walang bakas ng anumang aktibidad sa nakaraang taon. Isang patay na bodega, sabi ni Veles na may pakadismaya. Tila sumalpok sa isang perpektong pader ang investigasyon sa logistics. Napakagaling nilang maglinis, bulong niya habang pinapakpak ang alikabok sa kanyang palat. Si Reyes, na may mata ang isang data hunter, ay hindi sumuko. Sinimulan niyang suriin ang bawat pulgada ang silid gamit ang isang UV flashlight at isang portable metal detector. Ang isang kumpanya ng transportasyon ay tiyak na makiwan gebakas kahit na kapirasong etiketa o packaging, sabi niya. Itinuon niya ang kanyang pansin sa loading bay sa likod ng bodega. Ang sementadong sahig dun ay mas marumi, mas maraming mansa ang langis, at kakatwa, may mga bahaging mas malinis, na parabang may mabilis na pagtatangkang burahin ang bakas. Yumuko si Reyes sa isang madilim na sulok malapit sa isang tumpok nga bulok na kahoy na palet. Koronel, dito po, tawag niya. Lumapit si Veles. Itinuro ni Reyes ang isang mansa na parang tuyong likido. Ang mansa ay maitim na kayumanggi, halos itim. Kumuha si Reyes ng maliit na sample at inilagay sa isang test tube. Mukhang mansa ang lumang langis ang makina, sabi ni Veles. Hindi lang yan, sir. Sa ilalim niya mansang ito, nakakita ako ng maliliit na piraso. Manipis na puting plastik, parang baking paper ing isang sticker label, paliwanag ni Reyes. Maingat niyang inalisan ang alikabok ang lugar. Gamit ang UV light, natuklasan niya ang isang mas mahalagang bagay, ang bakas ng pandikit ng isang sticker label na nakadikit sa sulok ng isang nakatagong palet. Ang pandikit ay hugis parihaba at may halos hindi makitang bakas ang tinta parang isang hanay ang numero. Ginamit nila ang palet na ito para sa isang napaka-espesipikong kargamento, kaya't nakprint pa sila ang ibang etiketa dito, sabi ni Reyes habang kinukuhanan ang macro shot ang bakas ang pandikit. Ang malalaking sistema ang logistics ay karaniwang hindi nakiwan ang
nga ganitong kalat. Naramdaman ni Feles ang pakusbong eng pag-asa. May pattern, itukma ang pattern at ang code na yan sa Standard Logistics Data in International Shipping. Bilis, ngunit ang pinakamalaking misteryong bodega ay hindi pa nalulutas. Habang pabalik si Feles sa maliit na opisina, may nasagi siya sa ilalim ng mesa. Ito ay isang maliit na karton na basa at inaamak. Sa loob, mayroong ilang walang lamang plastik na bote. Ang bote ay may kupas na etiketa ang kemikal. Binasa ito ni Feles ng mabuti. Formaldehyde Solution for Pathological Laboratories. Ito ang unang pisikal na koneksyon sa pagitan ni logistics at medisina na kanilang hinahanap. Ang multong kumpanyang ito ay nag-imbak ni preservative na ginagamit para sa nga bangkay sa ospital. Ito ay patunay na ang front company na ito ay direktang kasangkot sa package. Nakakakilabot na kargamento. Biglang tumunog ang telepono ni Feles. Si Master Surgeon Chavez, ang kanilang impormante sa field. Sir, may nakuha akong balita mula sa isang morgue attendant sa Cordillera Medical. Bulong ni Chavez, tensyonado ang kanyang boses. 2 araw bago matakpuan ang truck, may isang malaking shipment, mahigit 10 sako raw, na dapat ipadala sa Up College of Medicine para sa research. Pero ang kotseng kumuha ay hindi sasakyan ng universidad. Ito ay isang refrigerated fan na kulay ivory white na may dark blue na guhit. Nakatinginan si Feles at Reyes. Sa gitna ang tahimik na bodega. Chavez, ang plaka. May nakakita ba ang plaka? Tanong ni Feles. Mababa ang kanyang boses. Hindi nila matandaan, sir. Pero ang driver daw, nag-isa lang siya at nagre-reklamo na kailangan niyang makarating agad sa Cannon Road bago mag-traffic. Ulat ni Chavez. Ang misteryo eng nawawalang driver ay nagsisimula ng makaroon anyo. Isang taong maaring pinilit na gawin ang trabaho. Nakalaunan ay iniwan ang kargamento dahil sa pakabigla o pananakot. Alam na natin ang pinakmulan at ang package. Ngayon, kailangan nating malaman ang destinasyon. Pagtatapos ni Feles, tinitigan niya ang bote nga formaldehyde sa kanyang kamay. Ang plaka ay peke, ang address ay peke, ngunit ang krimen ay buhay at gumagalaw sa pagitan nga ma-institusyon na dapat sanay iginagalang. Habang abala si Colonel Veles sa pahabol sa mga multo eng logistics sa isang abandonadong bodega, sina Master Sergeant Chavez at Dr. Ramos na gumaganap sa isang masalang undercover role ay naging mga tainga at mataeng investigative team sa Cordillera Medical Center. Ang Cordillera Medical Center ay isang prestihiyosong institusyon, marangya na may marmol na lobby at isang kilalang imahe. Ngunit naniniwala si Veles na sa likod ng karangyaan nito ay nagtatago ng isang masamang operasyon. Napanggap si Chavez bilang isang independent sanitation officer na nagsasagawa ng isang biglang inspection na nagbigay sa kanya na access sa morgue at medical waste disposal area, mga lugar na karaniwang bawal sa mga taga-labas. Maingat siyang kumilos, naglalagay ng maliliit na recording device at spy camera sa mga blind spot habang nakukunwaring sinusuri ang kalidad ng hangin at pagtatapon ng basura. Ang kanyang natuklasan ay nakumpirma sa mga hinalang na team. Bagamat ang morgue ng ospital ay malinis sa pisikal na aspeto, mayroon itong malamig na emosyonal na pakiramdam. May isang kahina-hinalang pinto sa likod na nakatago sa likod ng isang tumpok ng biohazard box na direktang patungo sa isang parking lot para sa mga serbisyong pang-logistics. Ang pinto ay mukhang bago, iba sa orihinal na arkitekturang gusali. Wala ang pintong yan sa orihinal na planong ospital sa ulat ni Chavez sa isang secure na channel. Mayroon itong modernong digital lock system. Hindi tulad ng isang ordinaryong pinto ng bodega. Sadyang ginawa ito para sa isang lihim na transportasyon habang si Chavez ay nanggagalap na pisikal na ebidensya. Si Dr. Ramos naman ay kumilos sa antas ng administrasyon na nagsasabing nagsasagawa siyang isang medikal na pag-aral para mapabuti ang akreditasyon ng kalidad ng ospital. Humingi siya ang eksesa nga talaan ng pagkamatay at pag-deliver ng nga tsadafel sa nakalipas na 6 na buwan. Hindi kahina-hinala ang kanyang presensya dahil siya ang opisyal na hepe ng PNP Crime Lab.
Nakahanap si Ramos ng isang malaking anomalya. Sa panahong iyon, mayroong isang makabuluhang pagtaas sa bilang ng nga unclaimed o indigent na bangkay na ibinigay para sa scientific research. Ang bilang na ito ay mas mataas kaysa sa pambansang average. Feles, tingnan mo ito, sabi ni Ramos nang makita sila sa isang kapihan. Ipinakita niya ang isang nakaprint na graph. Sa karaniwan, 5 hanggang 7 bangkay lang kada buwan ang ibinibigay para sa research. Pero sa Cordillera Medical, ang bilang ay tumaas sa 18 hanggang 25. At lahat nito ay nakatala bilang John Jane Doe o Special Medical Cases. Ang John Doe, ang perpektong target. Pagsusuri ni Feles. Walang nahahanap, walang tumututol. Ito ang pinakamasamang paglabak sa karapatang pantao. Pagkatapos, itinuro ni Ramos ang isang pangalawang anomalya na mas nakakakilabot. Samga po ng ulat ng patolohiya ng halos lahat ng bangkay na ibinigay para sa pananaliksik, ang sanhing kamatayan ay karaniwan atake sa puso, stroke o aksidente. Ngunit may isang maliit na tala na nagsasaad ng emergency preservation process at pag-alis ng nga hindi kaugnay na tissue ayon sa pamantayan. Ayon sa pamantayan, kung ang isang bangkay ay ibibigay para sa anatomical o pathological research, dapat itong ay preserve ng buo. Paliwanag ni Ramos, tensyonado ang kanyang mukha. Bakit sila mag-alis ang hindi kaugnay na tissue? At bakit sila gumagamit ng malabong terminolohiya? Naunawaan ni Feles ang nakatagong kahulugan. Ang hindi kaugnay na tissue ay maaring mga hulugang maorgano na inalis bago ang kabuuang pag-preserve. Ramos, alam natin na ang kargamento sa Cannon Road ay mga piraso. Alam natin na galing ito sa isang ospital. Ang Cordillera Medical ay may abnormal na bilang nga donated na bangkay, gumagamit na hinahinalang proseso, at may lihim na pinto sa laikot. Pagtatapos ni Feles, hindi na ito hinala, ito ay kumpirmasyon na ang Cordillera Medical Center ang pinakmulan ng kargamentong iyon. Ang investigasyon ay nakatuon ngayon sa isang panggalan na paulit-ulit na lumitaw sa mga dokumento para sa mga espesyal na pag-deliver na bangkay na ito. Dr. Solomon Reyes. Si Dr. Reyes ay isang mataas na iginagalang na surgeon sa Northern Luzon, isang pilantropo at isang mahalagang miyembro ng Executive Board ng Cordillera Medical Center. Malaki ang kanyang impluensya sa pundasyon na nangangasiwa sa ospital. Siya rin ang pumirma sa karamihan ang mga kahina-hinalang kahilingan at pag-apruba para sa pag-deliver ang mga espesyal na bangkay. Inutusan ni Feles si Chavez na mag-imbestiga patungkol kay Dr. Reyes. Hindi naktagal, nakahanap si Chavez ng isang nakakagulat na impormasyon. Si Dr. Reyes ay kamakailan lamang dumanas ng matinding problemang pinansyal. Ang kanyang anak ay nangangailangan ng isang mamahaling paggamot sa ibang bansa at baon siya sa utang. Ngunit sa nakalipas na 6 na buwan, ang kanyang kalagayang pinansyal ay biglang bumuti ng malaki. Maaring isa lang siyang pawn sa hula ni Chavez. Ang isang taong tulad ni Dr. Reyes ay maaring pinilit o inalok ng malaking halaga para pumaya na masangkot sa ganitong kasamaan. Siya ang medikal na pinto na napapahintulot sa network na ito na gumana ng legal. Nahaharap ngayon si Feles sa isang dilema. Si Dr. Reyes ay isang pinakakatiwalaang pampublikong figura. Ang pag-aresto sa kanya ng walang hindi matitinak na ebidensya ay lilikhang isang malaking iskandalo at magbabanta sa kredibilidad ng kanilang investigasyon. Habang pinaplano ang pag-aresto kay Dr. Reyes, nagawa ang team ni Captain Reyes na i-recover ang ilang data mula sa piraso ng etiketa sa abandonadong bodega. Ang data na iyon ay isang logistics shipping code na konektado sa isang malaking lehitimong kumpanya ng transportasyon na may valid import-export license. Ang pangalan, Siam Pacific Logistics Inc. SPIL. Ang SPIL ay isang higante sa logistics na pinamumunuan ng isang maimpluwensyang tao eksakto tulad na babala ni General Gomez. Tumingin si Velez sa whiteboard. Ikinonekta niya ang tuldok.
Cordillera Medical Center, Dr. Solomon Reyes. Mga sakong bangkay, ang multong truck, Siam Pacific Logistics Inc., SPLY, ang criminal network na nakatago sa likod ng mga medical na ulat at opisyal na lisensya ay nagsisimula ng magkaroon ng anyo. Ang tunggalian ay nakbago mula sa isang simpleng investigasyon ng krimen patungo sa isang labanan-laban sa isang makapangyarihang network ng mga institusyon. Alam ni Feles na para mapabaksak ang SPLE, kailangan nilang mapaksalita si Dr. Reyes. Ang pag-aresto kay Dr. Reyes ay isinagawa ng tahimik malayo sa media sa gitnang gabi sa kanyang marangyang tahanan. Pinili ni Feles ang parang ito upang mabawasan ang panganib na utusan si Dr. Reyes na manahimik nga taong mas mataas sa kanya. Si Dr. Reyes, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na karaniwang mukhang elegante at may tiwala sa sarili, ay nakaupo ngayon sa interrogation room ng PNP-CA. Maputla ang mukha at puno nga malalim na takot ang nga mata. Sinimulan ni Feles ang interogasyon ng mahinahon, hindi direktang nag-akusa. Inilagay lamang niya ang isang tumpok nga dokumento sa mesa, ang graph nga pagtaas nga donated na bangkay, ang ulat ng labis na pack-order ng preservative solution, at ang nga larawan ng lihim na pinto sa likod ng morgue. Dr. Reyes, kayo ay isang kagalang-galang na manggagamot. Marami na kayong nailigtas na buhay, sabi ni Feles. Ang kanyang boses ay may simpatiya ngunit malamig. Bakit kayo pumirma sa dose-dose ng dokumento na nagpadala ng MGA dapat sanay bangkay na walang kamag-anak upang maging frozen na kargamento sa isang truck sa Cannon Road? Noong una, maring itinanggi ni Dr. Reyes ang lahat. Sinasabing ang lahat ay para sa lehitimong humanitarian research. Ngunit nang ipakita ni Feles ang ebidensya nga kahina-hinalang money transfer sa kanyang personal na account mula sa isang offshore company na konektado sa Siam Pacific Logistics Inc. SPLE, gumuho ang kanyang depensa. Bumuhos ang ngaluhan ni Dr. Reyes. Hindi siya isang pusakaw na kriminal, isa lamang siyang taong naipit sa desperasyon. Ang anak ko, Coronel, kailangan niya ang bone marrow transplant sa ibang bansa. Ang gastos ay hindi may larawan. Humikpi siya. Nilapitan nila ako nung malapit ko nang mawala ang lahat. Inalok nila akong isang kasunduan sa demonyo. Ang pag-amin ni Dr. Reyes ay naglantat sa mekanismo ng krimen na matagal nang nag-operate sa likod ng puting kurtina. Ginamit network ang butas sa sistema ng pamamahala ng MGA ang claim na bangkay sa ospital. Ang nga bangkay na ito karamihan ay mga biktima ng aksidente na walang dokumento o mga mahihirap na pasyenteng walang tagatanggap ay ibinigay sa isang Pecan Health Research Foundation na kontrolado ng SPLE. Inutusan nila akong i-certify na handa na ang nga specimen bago ipadala, pag-amin ni Dr. Reyes. Ibig sabihin, kailangan itong putulin sa mga piraso na madaling i-transport at i-preserve gamit ang isang espesyal na solusyon. Tiniyak nila sa akin na ang organong alisin ay hindi masasayang, kundi gagamitin para sa research o transplant sa mga bansang kapos. Ipinikit niya ang kanyang nga mata. Nagbulag-bulagan ako para sa aking anak. Kinumpirma ang pag-amin na ito ang tema ng institutional corruption na ang pinakamalaking krimen ay hindi nangyayari sa madidilim na eskinita, kundi sa likod ng na opisyal na lisensya at na pinakakatiwala ang gusali, gamit ang kahinaan ng moralidad ng isang tao bilang susi sa pag-akses. Matapos makuha ang pag-amin ni Dr. Reyes, ang target ni Feles ay lumipat na ng buo sa Siam Pacific Logistics Inc. SPLY. Kinumpirma ni Dr. Reyes na isa lang ang kanyang kontak sa SPLI, isang logistics manager na nangangalang Mr. Borja, ang taong kumokontrol sa ang driver na mabilis cargo express at nag-ayos na pansamantalang driver, kasama na ang driver na tumakas sa Cannon Road. Si Borja ay kanang-kamayng boss, sabi ni Dr. Reyes. Wala siyang kapangyarihang magdesisyon. Taga-sunod lang siyang nga utos na galing sa Singapore o Europa. Ang pag-amin na ito, kasama ang logistics data na nakuha ni Captain Reyes, ay humantong sa isang mas malaking pagkakatuklas. Ang serial code sa piraso ng etiketa sa bodega ay
Sa katunayan, isang container shipping code para sa isang sea route. Ang destinasyon ng kargamento ay isang transshipment port sa Timog Silangang Asya at mula doon, inaasahang ipapadala sa Silangang Europa o Gitnang Silangan ang pangunahing merkado para sa pandaigdigang organ trade. Ginamit nila ang Cannon Road bilang isang mabilis na land route papunta sa pantalan para maiwasan ang checkpoint sa Baguio. Paliwanag ni Feles sa kanyang team. Ang refrigerated truck ay isang feeder lang mula sa ospital papunta sa malaking barko. Ang SPLE ang tulay. Harap-harapan na ngayon si Feles sa isang tunay na regional na salungatan. Sino ang boss sa likod ng SPLE? Ang pagsisiyasat sa kasaysayan ng SPLE sa pamamagitan ng financial at stockholding records ay naglantat ng isang pamilyar na panggalan. Si Don Antonio Tan, isang logistics tycoon na kilala bilang isang malaking donor sa ilang partido politikal at may malalim na koneksyon sa mga ahensya ng gobyerno na nag-issue ng lisensya. Siya ang taong tinukoy ni General Gomez. Ito ang Big Boss. Sabi ni Feles habang itinuturo ang larawan ni Don Antonio sa isang proyekto. Ang kanyang mukhang mabait ay tila nakakatakot na ngayon. Natanto ni Feles na ang pag-aresto kay Borja, ang operator, ay madali. Ngunit ang pagpapabagsak kay Don Antonio Tan na may balutiing proteksyong pampolitika at legal ay isang mas mapanganib na misyon. Kailangan niting makahanap ng ebidensya na direktang nag-ugnay kay Don Antonio sa pagputol at pagtransport ng tao. Hindi sapat ang money transfer. Sasabihin niyang donasyon ito o isang lehitimong negosyo, sabi ni Feles. Ang katotohanang inilantat mula sa likod ng puting kurtina ng Cordillera Medical Center ay nagpakita ng isang nakakakilabot na kabulukan ng moralidad. Ang buhay kahit pagkamatay ay maaring bigyan ng halaga bilang isang mamahaling kalakal. Pinamamahalaan ng isang higanteng logistics company at pinoprotektahan ng maimpluwensyang tao. Binaluktot ang network na ito ang sagradong panunumpa ng mabisina upang maging isang supply chain ng isang pandaigdigang krimen. Matapos kumpirmahin NG pag-amin ni Dr. Reyes ang papel ng Siam Pacific Logistics Incorporated SPLE bilang pangunahing operator ng logistics, lumipat ang fokus ng investigasyon mula sa Baguio patungo sa mga baybaying lugar, partikular na sa Port of Manila, ang gateway sa mga internasyonal na ruta ng pagpapadala ng Pilipinas. Inatasan ni Feles sina Master Sergeant Chavez at Captain Reyes na agad nahanapin si Mr. Borja, ang logistics manager ng SPLE na sinasabing kanang kamay ni Don Antonio Tan. Ginamit ni Chavez ang kanyang malawak na network sa mga manggagawa sa pantalan at mga driver ng truck para mag-infiltrate sa paligid ng opisina at bodega ng SPLI. Alam niyang ang isang sistematikong criminal organization ay susubukang palitan ang nawalang kargamento sa Cannon Road ng isang bagong shipment sa lalong madaling panahon. Si Borja ay isang duwag. Tiyak na nataranta siya matapos matakpuan ang truck. Kailangan niyang makmadali na makayos ang isang bagong shipment para mabawi ang malaking pinsala sa SPLE. Hula ni Feles sa kanyang team. Tama ang kanyang hula. Sa loop ng 2 araw, nakakita si Chavez ng isang kahina-hinalang logistical movement sa cold storage warehouse ng SPLI. Nakita nila ang isa pang refrigerated truck sa pagkakataong ito. May malinaw na logo ng SPLE na pumapasok at lumalabas sa mahindi pangkaraniwang oras. Si Captain Reyes, na nag-operate mula sa isang surveillance van na nakaparada sa malayo, ay nagawang ihak ang cargo manifest system ng pantalan na pinamamahalaan ng SPLE. Hinanap niya ang anomalya. Nga shipment ng refrigerated goods na walang katuturan o naitalag gamit ang pekeng dokumento. Coronel, may nakita ako ulat ni Reyes sa pamamagitan ng earpiece. Mayroong isang container van shipment ngayong gabi. Ang destinasyon ay kapareho ing asahan natin, isang transshipment port sa ibang bansa. Ang nakadeklara na kargamento, industrial cooling chemicals. Isang perpektong paglalarawan para itago ang laman loob. Suriin ang nga detalye ng nakpadala Reyes. May pangalan ba ni Don Antonio Borja? Tanong ni Feles na nakukomen mula sa isang pansamantalang comment center. Walang pangalan ni tao, sir. Ang nakpadala ay isang pekeng kumpanya sa Maynila.
Ngunit ang detalye pagpapadala tulad container number at handling codes ay tumutugma sa pattern na ginagamit SPLE. Ito ay kanila, sigurado. Nang gabing iyon, nakplano ang isang pinaksanip na timula sa PNP na harangin ang kahinahinalang container bago ito may karga sa barko. Kailangan nila ang pisikal na ebidensya mula sa loop. Si Chavez at ilang opisyal ay nakpanggap bilang port worker, nakmamasit sa paggalaw na kargamento. Pagsapit na hating gabi, si Mr. Borja, ang logistics manager na kanilang hinahanap, ay lumitaw. Mukha siyang ninenerbyos at palaging hawak ang kanyang cellphone. Personal niyang pinangasiwaan ang pagkakarga ng refrigerated container sa isang trailer truck. Nagbigaying senyas si Chavez. Sinalakay agad ng team ni Feles si Borja sa tabi mismo container. Nagulat si Borja at sinubukang tumakas, ngunit agad siyang nahuli. Isang maikling interogasyon sa lugar ang naglantat ng mahahalagang detalye. Inamin ni Borja na nawala ang kargamento sa Cannon Road at inayos niya ang kapalit na ito na galing din sa Cordillera Medical Center. Humingi siyang awa, sinasabing taga-sunod lang siya. Hindi ko kayang i-report sa boss? Sir, papatayin niya ako, hagulgol ni Borja. Sinunod ko lang ang utos para masigurong may padala ang kargamento ng walang bakas. Inutos ni Feles na pilit na buksan ang container. Isang bukso, nagyayalong hangin ang lumabas. Sa loob, walang industrial chemicals, kundi dosa-dosa ng maliliit na styrofoam box na maayos na nakahanay. Lahat ay may medical codes at biohazard warning labels. Ito ang pangalawang, hindi matitinak na ebidensya. Ang network ng SPLE ay aktibong kasangkot sa organ trafficking. Habang sinisimulan ang suko team na ipinadala sa pantalan na idokumento ang ngalaman ng kahon, isang opisyal ang kumuha ang cellphone ni Borja na naiwan sa trailer. Sa call history, may isang text message na pumasok ilang minuto lang bago ang pag-aresto mula sa isang hindi kilalang numero. Siguraduhin mong mayos ang pakarga. Naghihintay ang kliyente sa Europa. Ang mensaheng iyon ay nakakuha ng atensyon ni Feles. Ang SR ay maaring si Dr. Solomon Reyes, ngunit siya ay nasa kustodya na at hindi kayang mag-ayos ang isang shipment sa Europa. Si Captain Reyes na nagsusuri sa contact list ni Borja ay napasigaw sa pagkabigla. Coronel, si Dr. Reyes na nahuli natin ay isa lang pawn. Tingnan niyo po ito. Ipinakita ni Reyes ang isang nakatagong folder sa telepono ni Borja. Naglalaman ito mga detalye ng komunikasyon sa pagitan ni Borja at isang international medical coordinator. Ang taong iyon ay hindi si Dr. Solomon Reyes, kundi si Dr. Sebastian Ramos, isang sikat na transplant surgeon mula sa Maynila na biglang nak-retire ng maaga 2 taon na ang nakalipas. Ang twist, si Dr. Solomon Reyes ay biktima ng financial na pressure na hinikayat na sumali. Ngunit ang tunay na medical coordinator at mastermind ng network ay si Dr. Sebastian Ramos na ngayon ay naninirahan sa Europa at nagsisilbing internasyonal na broker organo. Siya ang nagagarantiya ang kalidad ng produkto at tinitiyak na makakapasa ito sa medical na inspeksyon sa destinasyong bansa. Binuksan lang ni Solomon Reyes ang pinto sa Cordillera Medical. Si Sebastian Ramos ang kumokontrol sa pandekdigang merkado at sa mga specs organo. Pagtatapos ni Feles, naramdaman niya ang isang bagong, mas malamig na dimensyon sa kaso. Mas komplikado ang network kaysa sa inakala nila. Sa ilalim ng pressure, sa wakas ay inilabas ni Borja ang huling katotohanan. Si Don Antonio Tan, ang boss ng SPLE, ay hindi direktang nakikialam sa mga organo. Nagbibigay lamang siya ang state-of-the-art na logistics at legal na proteksyon sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Ngunit ang nakbabayad kay Don Antonio ay si Dr. Sebastian Ramos. Ang kasong ito ay hindi na lang tungkol sa isang lokal na krimen. Ito ay isang pandaigdigang network na kontrolado ng isang tiwaling surgeon gamit ang logistical at political power ng isang lokal na tycoon tulad ni Don Antonio Tan bilang kanyang baluti. Kailangang baguhin ni Feles ang kanyang estratehiya. Hindi sapat ang pag-aresto kay Don Antonio,
Kailangan nilang pabagsakin si Dr. Sebastian Ramos at ang buong madilim na financial network na sumusuporta sa trafficking na ito. Matapos ang pag-aresto kay Borja at ang kumpirmasyon ng kapalit na kargamento ng organo, may sapat na ebidensya na si Colonel Veles para habulin ang Siam Pacific Logistics, Inc. SPLI. At ang mastermind sa likoding logistical shield nito, si Don Antonio Tan. Ang pag-aresto kay Borja ay nakbukas ng likurang pinto ng higanteng kumpanya, ngunit ang pagpapabagsak sa isang tycoon tulad ni Don Antonio ay nangangailangan ng precision ng isang scalpel, hindi ang isang martilyo. Matalino si Don Antonio. Hindi siya direktang humahawak ng organo. Ang kanyang kontrata sa logistics kay Dr. Sebastian Ramos, ang medical mastermind sa Europa, ay laging mukhang legal sa papel, na nakatala bilang bayad sa pagpapadala ng specialty chemicals o biological products. Hindi natin siya maaring atakihin mula sa panik ng kargamento. Sasabihin niyang wala siyang alam. Kailangan nating atakihin ang kanyang pinansyal na aspeto. Utos ni Veles kay Captain Reyes, na ngayon ay naging pangunahing sandata nila. Si Reyes, sa tulong ni Financial Investigation Unit ng PNP, ay nagsimulang mahukay sa mga transaksyon ng SPLI. Hinanap nila ang anomalya na hindi may paliwanag bilang ordinaryong negosyong ni pagpapadala. Ang isang malaking kumpanya tulad ng SPLI ay may libu-libong transaksyon at ang paghahanap ng kahina-hinalang item sa gitna ng lehitimong transaksyon ay parang paghahanap ng karayom sa isang dayami. Ngunit si Reyes ay isang eksperto sa paghahanap ng pattern. Nakakita siya ang isang serye ng malalaking papasok na bayad na regular na nangyayari buwan-buwan mula sa isang charity foundation na nakabasa sa ibang bansa, ang Light of Humanity Foundation. Ang pangalan ay mukhang mabait, ngunit ang pondo ay ipinapadala sa personal na account ni Don Antonio, hindi sa operating account ng SPLI. Ang pundasyong ito ay isang shell company, Coronel. Sabi ni Reyes, habang ipinapakita ang isang komplikadong SAT and money transfer. Ang Light of Humanity Foundation ay itinatak sa isang tax haven. Ang pera mula rito ay pumapasok sa personal na account ni Don Antonio na may description na business donation o trust fund. At pinakamahalaga, ang pangunahing pinakukunan ng pondo ng pundasyong ito ay mula sa mga account ni Dr. Sebastian Ramos. Ito ang connection na kanilang kailangan. Ang tuloy-tuloy na money transfer mula sa isang international na organ broker, Dr. Ramos, patungo sa personal na account ing may-ari ing isang logistics company, Don Antonio Tan, na nakpapadala ing kargamento ing organo ay ebidensya ing sabuatan hindi lang basta serbisyo sa pagpapadala. Habang sinisimulan ni Veles na ihanda ang arrest warrant para kay Don Antonio, ang pampulitikang pressure na ikinabahala ni General Gomez ay umabot sa sukdulan. Ang tawag mula sa Maynila ay hindi tumigil. Nagsimula sa mapormal na pagtatanong mula sa opisina ng isang mataas na opisyal tungkol sa progreso ng kaso at isang banayad. Namungkahin na ang biglang pag-aresto sa isang mahalagang negosyante ay maaring makaapekto sa katatagan ng pamumuhunan sa rehiyon. Pagkatapos, ipinatawag ni General Gomez si Veles ng personal. Ang kanyang mukha ay pagod at puno ng pag-alala. Ricardo, masyado ka nang malayo. Katatawag lang mula sa Maynila. Seryoso sila. Alam na nilang si Don Antonio ang target mo, sabi ni General Gomez sa mahinang boses. Si Don Antonio ay hindi lang isang logistics businessman. Siya ay isang malaking campaign funder. Hinihiling nila sa akin na alisin ka sa kaso dahil masyado ka na raw emosyonal dito. Si General Gomez, na laging napoprotekta kay Veles, ay nasa isang sangang daan ngayon. Kung aalisin ako, mamamatay ang kasong ito. Sir, sagot ni Veles ng may determinasyon. Isasakripisyo ni Lesina, Dr. Reyes at Borja at si Don Antonio ay makakalaya. Magpapatuloy ang human trafficking. Mayroon akong ebidensya ang direktang money transfer mula sa organ broker patungo sa kanyang personal na account. Hindi ito negosyo. Ito ay criminal conspiracy. Tiningnan ni General Gomez si Veles na may halong pahanga at takot. Makinig ka, hindi lang nila babalin ang daliri mo. Kaya nilang sirain ang karera ng sinumang magpoprotekta sa iyo. Mayroon kang 24 na oras.
Kung sa loob ng panahong iyon ay hindi ka makapagpakita ng hindi matitinak na ebidensya, kailangan kitang alisin. Totoo ang banta. Alam ni Veles na ito na ang kritikal na sandali. Hindi siya maaring mabigo. Kumilos ang team ni Veles sa dilim. Alam nilang si Don Antonio ay isang mahirap na target. Mayroon siyang mahigpit na personal na seguridad at nga koneksyon na nagbibigay alam sa kanya ang bawat galaw ng pulisya. Nagawa ni Reyes at Chavez na makakuha nga detalye tungkol sa gawain ni Don Antonio mula kay Borja na ngayon ay nasa kulungan. Ibinunyak ni Borja ang isang mahalagang impormasyon. May ugali si Don Antonio na makipakita sa kanyang pinakakatiwalaang mataw sa isang lihim na pribadong fila hindi sa opisina para sa madesisyong may mataas na panganib. Nakpasya si Veles na huwag nang hintayin ang isang opisyal na arrest warrant na maaring maliyak. Pinili niyang magsagawa ang isang strategic na raid. Umaasa sa matibay na ebidensya mula sa surveillance, isang legal na alanganing ngunit kinakailangang hakbang para sa bilis. Pinangunahan ni Veles ang isang maliit na team patungo sa pribadong villa ni Don Antonio. Dun, natakpuan nila si Don Antonio na komportableng nakpapahinga, napapaligiran ng bodyguard. Ang paharap ay maikli. Tumawa si Don Antonio nang ipakita ni Veles ang ebidensya ng money transfer, donasyong, pampolitika at pangkawanggawa yan, Koronel. Wala akong alam sa kargamento. Nakpapapa lang ako nga barko at bodega. Hindi mo ako makakasuhan diyan lang, hamon ni Don Antonio. Malamig at mayabang ang kanyang mukha na nakpapakita ang kanyang tiwala sa kanyang legal at political shield. Tiningnan siya ni Veles ng matalim. Siguro nga. Pero kailangan mong ipaliwanag kung bakit ang ngataong tulad ni Borja at Dr. Reyes na binabayaran mo ay gumagamit ng iyong patay na kumpanya para mag-transport ng 47 sako ng bangkay. Ipapaliwanag mo yan sa korte. At makikinig si Don Antonio at ang buong bansa. Ang pag-aresto kay Don Antonio ay isinagawa sa ilalim ng mahigpit na kontrol. 20 oras lamang matapos ang babala ni General Gomez. Ang likurang pinto ng higanteng industriya ng logistics ay nabuksan. Ang pag-aresto na ito ay magpapalala NG shockwaves sa buong criminal network at sa pinakamataas na antas NG politika. Bagamat nakakulong na si Don Antonio, nanatili siyang tikom ang bibig at nakikipag-usap lamang sa pamamagitan ng kanyang mamahaling abogado. Ang pag-aresto kina Borja at Dr. Reyes ay nagbigay ng mahahalagang ebidensya tungkol sa criminal chain. Ngunit para masira ang political shield ni Don Antonio, kailangan ang team ni Veles ang isang testimonya na makakapukaw sa damdamin ng publiko, isang testimonya na mag-ugnay sa emosyon ng tao sa malamig na financial crime na ito. Ang susing testigo na yon ay ang driver ang refrigerated truck na tumakas sa Cannon Road. Ang investigasyon ni Chavez, ang field expert, ay sa wakas ay nagpunga. Gamit ang impormasyon mula kay Borja at ang gamalabong call records mula sa telepono ng driver, natuntun nila siya. Ang pangalan ng driver ay Mang Oscar, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa isang simpleng pamilya sa labas ng Baguio. Hindi lumayo si Oscar. Nagtago siya sa isang sirang kubo sa isang burol, minumulto ang takot at pagkabigla. Natakpuan siya ang team ni Veles na mahina ang pangangatawan at wasak ang isipan. Payat siya, malalim ang mata at palaging nanginginig. Naniniwala siyang magpapadala si Don Antonio nga tao para patayin siya dahil iniwan niya ang mahalagang kargamento. Mang Oscar, narito kami para protektahan ka. Sabi ni Veles sa mahinahong boses, sinusubukang pakalmahin ang lalaki. Sa interrogation room na ngayon ay parang isang counseling room. Sabihin mo sa amin kung ano ang nangyari nong gabing iyon. Huminga ng malalim si Oscar. Ang kanyang pag-amin ay isang kuwento ng katatakutan na may puso. Ang tao isang bintana sa psikolohikal na trauma na dinaranas ng isang maliit na tao kapag napipilitang maging isang bahagi ng isang malaking krimen. Kinuha ako ni Mr. Borja. Sabi niya, espesyal na medical cargo, mga bangkay do para sa research na kailangang madala agad sa pantalan. Ang bayad ay 10 beses na mas malaki kaysa sa karaniwan. Kailangan ko ang
Prepare sa operasyon ang NI ko, kwento ni Oscar. Nanginginig ang boses. Ipinaliwanag niya kung paano niya kinuha ang kargamento sa likurang pinto ng Cordillera Medical Center na tinulungan ng ilang nga medical na staff na mukhang nakmamadali. Nakmaneho siya buong gabi. Ang amoy sa loob ng truck, kahit malamig, ay nakakabagabak sa kanya. Sinubukan niyang sabihin sa sarili na para lang ito sa research. Normal ang lahat hanggang sa makarating siya sa Cannon Road. Nag-overheat ang truck sa paakyat, patuloy ni Oscar. Kailangan kong huminto. Nang bumaba ako para tingnan ang makina, may narinig akong tunog mula sa likuran. Isang kakaibang paktulo, hindi kulan. Nahinala ako, kaya ginamit ko ang spare key ko para buksan ang padlock. Ito ang mahalagang sandali. Binuksan ni Oscar ang likuran ng truck. Nakita ko ang nga sakosir. Nakita ko ang dugong tumatagas. Ginamit ko ang aking wrench para punitin ang isang sako. At nakita ko ang mapiroso. Nga pirasong hindi normal, hindi buo. Nakita ko parang isang bahaging balakang na malinis ang pagkakaputol. Huminto si Oscar. Nagsimula siyang humikbi. Nasukang-suka ako. Alam ko agad, hindi ito ordinaryong bangkay. Ito'y ninakaw ng mga bangkay. Bulong niya. Nataranta ako. Natakot ako. Naisip ko, nagdadala ako nga patay. Tinawagan ko agad si Borja. Anong sabi ni Borja? Tanong ni Feles. Nataranta rin siya. Sumigaw siya. Hisara mo yan. Pumunta ka na sa pantalan, kundi patay ka. Pero hindi ko na kaya, sir. Hindi ko na kayang hawakan ulit ang truck na yun. Alam kong driver lang ako. Pero ayokong maging bahagi ng kasalanan yun. Sa estadong pakasindak at takot, ginawa ni Oscar ang isang mapagpasyang bagay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na nakasafe sa konteks ni Borja bilang emergency boss. Inakala ni Oscar na magagalit ang boss dahil huminto siya. Ngunit ang tugon ay mas malamig at mas nakakatakot. Hindi ko alam kung sino yun, sir. Ang boses niya, mabigat, makapangyarihan. Sinabi ko sa kanya na ang laman ng truck ay katawan ng tao. Hindi ko na kayang ituloy. Tumahimik siya sandali, tapos sinabi niya lang, iwanan mo ang truck diyan. Huwag mong patayin ang makina. At huwag ka nang magpapakita pa. Kapag nagsalita ka, mas mabilis na mamatay ang nani mo kaysa sa inakala mo. Ang bantang iyon ang nakpabaksak kay Oscar. Alam niyang hindi niya kayang labanan ang ganung kapangyarihan. Iniwan niya ang truck na umaandar pa ang makina, isang simbolo ng kanyang kawalan ng kapangyarihan, at tumakas para magtago. Iniwan ko ang truck na parang isang mensahe. Isang pahingi ng tulong. Gusto kong malaman ang lahat kung ano ang nasa loob. Sabi ni Oscar, ang kanyang mukha ay medyo gumaan na ngayon matapos may labas ang mabigat na pasanin. Ang pag-amin ni Oscar ay nagbigay ng tatlong mahahalagang bagay kay Feles. Moral na motibo. Ipinaliwanag kung bakit iniwan ang truck. Direktang connection. Kinumpirma na si Don Antonio Tan, ang boss, ay alam ang laman ng kargamento at direktang nakutos kay Oscar na iwanan ang ebidensya. Pananakot. Pinatunayan na ang network ay gumagamit ng karahasan. At pananakot, hindi lang ito, basta negosyo. Salamat, Mang Oscar. Kayo ang aming pinakamahalagang testigo, sabi ni Feles habang inuutusan si Chavez na ilagay si Oscar sa ilalim ng mahigpit na witness protection. Ngayon, mayroon ng isang makapangyarihang moral na salisay si Feles. Ang kasong ito ay hindi na lang tungkol sa money transfers o pekeng lisensya. Ito ay tungkol sa isang ordinaryong driver na pinili ang kanyang moralidad kaysa sapra at banta. Ang testimonya ni Oscar ang magiging moral na sandata na gagamitin ni Feles laban sa pampulitikang pressure mula kay Don Antonio at sa kanyang network na ngayon ay nasa sulok na. Matapos ang pag-amin ni Oscar, ang nawawalang driver, alam ni Colonel Feles na kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon. Ang pag-amin ni Oscar na ngayon ay nasa ilalim nga mahigpit na protection ay nagbigay kay Feles nga isang hindi matitinak na moral at legal na sandata para direktang harapin si Don Antonio Tan. Inayos muli ni Feles ang interrogation room. Sa pagkakataong ito,
Wala nang usapang legal o pananakot gamit ang artikulo ng batas. Inilabas niya si Don Antonio mula sa selda at ipinaharap sa kanya ang katotohanan ng krimen na matagal na niyang kinokontrol mula sa likod ng kanyang mesa. Don Antonio, sabi ni Feles, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng autoridad. Narinig niyo na ang tapos na testimonya ni Oscar, hindi ba? Alam namin na alam niyo kung ano ang nasaluk nga sakong iyon. At kayo ang nautos sa kanya na iwanan ang truck na umaandar pa ang makina. Si Don Antonio, na karaniwang kalmado, ay bahagyang natinak. Ngunit nanatili pa rin ang kanyang kayabangan. Sabi-sabi lang yan niyang isang duwak na driver, koronel, isang lihim na telepono. Hindi ko kilala kung sino si Oscar. Ang kilala ko lang ay ang negosyo ng pagpapadala ng kargamento. Sagot ni Don Antonio nang may pang-iinis. Sinusubukang panatilihin ang kanyang legal na depensa. Pumuntong hininga si Feles. Ipinatay niya ang projector na nagpapakita ang bank transfer at binuksan ang isang malaking screen sa likod. Ipinapakita nito ang isang close-up na larawan ng isang punit na sako sa Cannon Road na naglalantat ng isang piraso ng na-preserve na tissue at isang bahagi ng buto na malinis ang pagkakaputol. Kung gayon, pag-usapan natin ang negosyo ninyo, Don Antonio, sabi ni Feles. Ang kargamento na tinatawag ninyo ay 47 sako nga bahaging katawan ng tao. Nakakita kaming ebidensya sa Cordillera Medical Center, sa inyong abandonadong bodega at sa barko na inihanda ni Borja. Pagkatapos, ipinakita ni Feles ang isang graph, hindi graph ing pera, kundi graph ing bilang NMGA unclaimed na bangkay na inilabas en Cordillera Medical Center sa nakalipas na 2 taon. Ang graph ay mabilis na tumaas mula ng makaroon. Ing logistical partnership ang SPLI at ang hospital. Ginamit ninyo ang inyong impluensya, ang inyong connection sa politika, at ang inyong lehitimong lisensya sa pagpapadala para bumuo ng isang criminal chain. Nagbigay kayong lega na proteksyon kay Dr. Sebastian Ramos sa Europa. Kayo ang tulay na ginawang mamahaling kalakal para sa black market ang bangkay nga mahihirap at walang kamak-anak. Akusa ni Feles. Ang kanyang boses ay tumatagos. Sa puntong ito, natanto ni Don Antonio na gumuho na ang kanyang depensa. Hindi dahil sa mga money transfer, kundi dahil ang testimonya ni Oscar at ang biswal na ebidensya mula sa masako ay nakalis ang lahat ng kanyang legal na pangangatwiran. Sa wakas, nagsalita siya hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi para bigyang katwiran ang kanyang ginawa. Sa tingin mo, tungkol lang ito sa pra? Oo, malaki ang pra, Coronel. Ang halaga ng isang organ transplant sa isang maunlad na bansa ay kamahamang. Pag-amin niya, ang kanyang boses ay naging malamig at mapanlay. Pero tumutugon lang ako sa pangangailangan ng merkado. Ang organong ito ay mabubulok lang sa mga morgu. Ngayon, nagiging kapaki-pakinabang sila para sa ilang mayayaman. Ito ay isang mahusay na supply chain. Isang mahusay na krimen, putol ni Feles. Ipinagbibili ninyo ang pagkatao. Ginawa ninyong data sa isang shipping manifest ang buhay at kamatayan ng tao. Bumugalang ang hangin si Don Antonio. Huwag kang maging idealistic, Coronel. Puno ng butas ang sistemang ito. Ginamit ko lang ito. Isa lang ako sa maraming network. Hindi lang sa Northern Luzon. May mga network kami sa Maynila, sa Cebu, kahit sa loop ng ministeryo na nak-isyong lisensya. Mahuli mo man ako, bukas, may bagong Don Antonio na may ibang kumpanyang transportasyon. Kinumpirma, ing pag-amin ni Don Antonio, ang lawak ng krimen isang network na nagsasamantala sa institutional corruption at moral na kahinaan na umabot sa mas mataas na antas ng pampublikong kalusugan at burokrasya gamit ang Baguio bilang isang ligtas na transshipment point. Ang investigasyon ay umabot sa moral na kasukdulan nito ng tanungin ni Feles ang tungkol sa pananakot kay Oscar. Bakit ninyo tinakot si Oscar at ang kanyang ina? Bakit gusto ninyo siyang patayin? Dahil lang mayroon siyang konsensya? Diin ni Feles. Dahil sinira niya ang sistema. Sinira niya ang supply chain na pinahirapan kong buuin. Sigaw ni Don Antonio. Sumabok sa unang pagkakataon ang kanyang emosyon. Isang maliit na tao na nangahas na labanan ako. Ako si Don Antonio. Ako ang kumukontrol. Yumuko si Feles. Ang kanyang mata ay tumitik ng malalim sa mata ni Don Antonio.
Don Antonio, hindi kayo isang Don. Isa lang kayong nagbebenta ng bangkay. At nakakamali kayo. Ang isang maliit na tao na tulad ni Oscar ang maglalantat sa krimen ninyo. Hindi ang pran ninyo, hindi ang nga koneksyon ninyo sa politika, kundi ang moralidad ang isang driver ang truck ang nagligtas sa amin mula sa kadilimang nilikha ninyo. Inutos ni Feles, ang opisyal, na pakakakulong kay Don Antonio sa maraming kaso, kabilang ang human trafficking sa anyo mga bahagi ng katawan, criminal conspiracy, at pananakot sa isang testigo. Ang opisyal na pag-aresto kay Don Antonio ay ang moral na climax ng kwento. Kinabukasan, nagulantang ang Baguio at ang buong Pilipinas sa balita, isang logistics tycoon, si Don Antonio Tan, ay inaresto bilang mastermind ng human trafficking. Ang kaso na nagsimula sa isang abandonadong truck sa Cannon Road ay nagbukas ng isang malalim na sugat kung gaano kalayo maaring abusuhin ang nga institusyon at kung gaano kalalim na nakapasok ang nga criminal network sa sistema ng paglilisensya at pampublikong kalusugan ng bansa. Naibenta ang pakatao, ngunit ang batas na kinakatawan ng maliit na team ni Feles ay nagawang bilhin ito pabalik sa isang napakamahal na halaga. Bagamat matamis ang tagumpay na ito, alam ni Feles na ang tunay na laban ay hindi pa tapos. May mga anino pa ring nakatakas. 6 na buwan ang lumipas mula sa dramatikong pag-aresto kay Don Antonio Tan. Ang kaso ng truck sa Cannon Road ay umabot sa isang mahalagang legal na konklusyon. Sina Dr. Solomon Reyes at Mr. Borja ay ganap na nakipagtulungan sa prosekusyon, nagbigay ng detalyadong testimonya tungkol sa kanilang papel. Si Don Antonio Tan, bagamat itinanggi ang direktang pagkakasangkot, ay na-corner ing ebidensya ing money transfer mula kay Dr. Sebastian Ramos at ang emosyonal na testimonya ni Oscar. Ang korteng Baguio ay napataw ing mabibigat na sentensya ing pakakakulong sa 3. Si Colonel Ricardo Feles at ang kanyang team ay pinuri bilang nga pambansang bayani. Nagtagumpay silang buwagin ang isang criminal network na ginawang kalakal ang nga bangkay, isang malaking tagumpay para sa pagpapatupad ng batas at moralidad ng lipunan. Ngunit sa likod ng pagdiriwang media at nga papuri mula sa chemcrime, nakaramdam si Feles ng isang kahungkagan. Ang tagumpay na ito ay tila hindi kumpleto. Ang pangunahing layunin ni Feles matapos ang pag-aresto kay Don Antonio ay dalhin sa hustisya si Dr. Sebastian Ramos, ang medical mastermind at international broker, pati na rin ang nasa politika at burokrasya na sinasabing nakpoprotekta at nakpapadali sa pag-issue ang lisensya. Ipinasa ng team ni Feles ang lahat ng ebidensya na nakugnay sa Light of Humanity Foundation sa ibang bansa kay Dr. Ramos. Ipinasa rin nila ang isang makapal na dosyer na nagdedetalye na komunikasyon at logistical assistance mula sa ilang na opisyal sa Bureau of Customs na nagbigay fast-track privileges sa SPLI para sa mga kakaibang shipment nito. Ngunit ito nangyari ang huling, malamig at matalas na twist. Ilang linggo matapos ang pag-aresto kay Don Antonio, inyulat na si Dr. Sebastian Ramos ay namatay sa Europa dahil sa isang biglang atake sa puso. Bagamat marami ang nagduda sa ulat na ito dahil walang bangkay o malinaw na ebidensya, ang kaso laban sa kanya ay automatikong natapos. Ang broker na nakakaalam ng lahat ng sikreto ng black market ay naglaho na. Ang mas mapait pa, ang proseso ng batas laban sa ma-opisyal ng gobyerno na tumulong kay Don Antonio ay naging mabagal at walang ngipin. Nakpasya ang Department of Justice na walang sapat na ebidensya para patunayan ang criminal intent. Sila ay kinasuhan lamang ni neglect of duty at nakatanggap ni magagaang parusa tulad ni paglipat ni pwesto. Ang political shield ni Don Antonio ay gumagana pa rin kahit na nasa kulungan na siya. Isinakripisyo nila ang pinakamalaking isda, si Don Antonio, at inalis ang broker, si Dr. Ramos. Nangyayari ang krimeng ito. Sabi ni General Gomez kay Feles na may matinding pagkadismaya dahil sa pagprotekta at pagsuporta niya kay Feles sa investigasyon. Si General Gomez mismo ay inilipat na pesto dahil sa regular reshuffling. Natanto ni Feles ang mapait na katotohanan.
Ang network ay naputol. Ngunit ang nga ugat nito ang institutional corruption at political collusion ay nananatili. Handang tumubo bilang isang bagong krimen sa ibang lugar. Ilang linggo matapos ang hatol ng korte, nagbakasyon si Veles. Bumalik siya sa Cannon Road. Ang umagang iyon, ang paakyat ay abala pa rin gaya ang dati. Puno ang ugong nga makina ang truck. Wala ng police line, wala ng masangsang na amoy, tanging manipis na hamok at amoy ng kape mula sa isang malit na tindahan sa gilid ng daan. Nakatayo siya sa gilid ng bangin sa mismong lugar kung saan nakaparada ang refrigerated truck. Ang asfalto sa lugar na iyon ay naayos na at ang tuyong mansa ng dugo ay nahugasan na ang ulan at ang panahon. Nakita niya si Mang Kiko, ang driver ng jeep na unang nahinala. Ngayon, si Mang Kiko ay isang maliit na lokal na bayani, ang saksi na nagbukas ng isang malaking kaso. "Kamusta po, Koronel?" tanong ni Mang Kiko. "Tapos na po ba ang lahat?" Tumingin si Veles sa malayong nga bundok na nababalot nga hamok. Ginawa ng batas ang trabaho nito, Mang Kiko. Ang nga direktang may pananagutan ay naparusahan na. Ngunit naisip ni Veles ang tanong na nanatili sa kanyang isipan mula pa sa simula. Hanggang saan mabibili ang pagkatao? Ang sagot na alam niya sa kanyang puso ay hanggat may praat kapangyarihan na kayang bilhin ang katahimikan ng sistema. Nilinis ni Veles ang Baguio mula sa isang nakatagong criminal chain. Ngunit hindi niya malinis ang Maynila mula sa makrimen na ginawang legal. Ang truck sa Cannon Road ay wala na. Ngunit ang usok mula sa isang tiwaling sistema ay hindi kailanman tunay na naglalaho. Ito ay lumulutang lamang. Naghihintay ang oras upang mag-apoy muli. Kinuyom ni Veles ang kanyang kamao. Tapos na ang kasong ito. Ngunit ang digmaan laban sa moral na pagkabulok ng nga institusyon ay nagsisimula pa lang. Para sa kanya, tumanggi siyang mawalan ng pag-asa. Mananatili siyang isang perpektong investigador na may idealismo, handang harapin ang susunod na Don Antonio Tan o Dr. Sebastian Ramos. Huminga siya ang malalim sa malamig na hangin ang Cannon Road, na ngayon ay sariwa na ang pakiramdam at tumalikod. Ang kanyang misyon ay malayo pa sa pagiging tapos.